Hello guys, good morning na naman dito at good evening dyan. Ito, kape muna tayo at kakagising lang. Okay. Guys, ito pag-usapan natin doon sa mga hindi nakapanood ng live ko kagabi, nabanggit ko rin ito about si Matibag na siyang bagong talagang ating NBI director. Pero ang tanong, ano ngayon ang implikasyon nito? Ano ngayon ang magiging epekto nito sa mga sayad at sa mga makasayad block? Ito, pag-usapan natin, pero bago yun, tingnan muna natin, sino ba to ito ay ayon lang sa aking pagkakakilala, ha, dito kay Matibag. Okay, si Matibag ay ito, Batanggenyo ito, no? At ito, sa totoo lang, ay malapit na kaibigan, kumpare ni pangalan nito, Jinky, Congressman Jinky Luistro. Pareho silang abogado. At sa totoo lang, ito ay malapit kay Fentaboy. Ito ay dating Secretary General ng PDP Laban until tumiwalag. Dati rin itong kongresista, no? Yun nga, nung siya ay Secretary General ng PDP Laban, kongresista siya noon. Tapos hanggang sa hindi na siya tumakbo lately, nitong 2022, hindi na siya tumakbo. At yan, naging private citizen na lang. Naging pribado na lang yung kanyang buhay, okay. Pero ito ay isang magaling tong abogado at lalo na pagdating sa energy. Nako, matalino to, magaling. Pero ito yon guys, bagamat ito ay nasa PDP Laban dati pa, ito ay barino na kay Inday Sayad. I-check nyo na lang, no? Alam ko may column din ito sa dyaryo I-check nyo na, hindi ko alam, nakalimutan ko anong dyaryo. Galit din ito kay Inday Sayad. At dahil nga ang tawag rin nito kay Inday Sayad ay Bratinela. Saka brat, spoiled brat. Yan ang totoo, no? At galit siya. Kumbaga may inis siya kay Inday Sayad dahil sa kabastusan nito sa kanyang ama at sa pagiging pagiging spoiled brat nga nito babaeng ito, no. Pero ito yun, guys. Ang tanong, kung gano'n naman pala dating PDP, bakit naman kaya itinilagan ni Pangulong BBM, no? Syempre, alam mo naman si PBBM, hindi yan tumitingin sa kulay, kumbaga sa kanya is performance, no? Kung magpe-perform ka naman at magaling ka talaga, may track record ka, bakit naman hindi? Nakatulad nitong si NBI Director ngayon, no? Melvin Matibag. Pero ito yun guys, ang tingin ko rito kay Melvin Matibag, ngayon mas natataranta na itong mga may sayad siblings, itong bumubuo ng Makatae Black. Bakit? Sapagkat itong pagkakatalaga rito ni Matibag, napakagaling, napaka-clever na desisyon ng Pangulo, palagay ko. Bakit kamo? Ito ito ang tinatawag parang basketball, tulad yan na sabi ko kagabi, offense, defense, Magiging depensa ng Pangulo laban sa mga fake news na pinaggagawa, at the same time, magiging opensa. Depensa, in a manner na mabilis itong moto proprio at sasalagin agad, no? Pipigilan agad ang mga fake news sa pamamagitan naman ng kanyang opensa. Na yun? Pag-iimbestiga agad-agad, forthwith, at pagsasampa ng mga nararapat na kaso. At the same time, sino ba yung mga fake news peddlers, di ba? Di ba itong mga itong mga nasa makasayad block, itong mga may sayad na mga didilis, di ba? So ngayon, for sure, 100% mangingimi na itong magpalabas ng mga fake news sa mga ito. Unang-una, magaling na lawyer ito. At the same time, malupit-lupit rin ito si Matibag, no? Tsaka malalim ang alam nito, lalo na sa PDP, dahil dati itong Secretary General, member mismo ng PDP, at marami itong alam patungkol sa mga Duterte. So kaya palagay ko, maghihinay-hinay itong mga nakupuro di. Pero si Sir Nyak, matutuluyan ka rito, sigurado ako. Matutuluyan ka rito kay Atty. Matibag dahil ito ay striktong tao ito.
straight at stricto. Yan ang totoo. Medyo malalim at the same time, yun nga. Marami pa, for sure si even si attorney Congressman Jinky Luisto napakarami na nitong alam about dito kay Inday Sayad dahil nga dito kay Matibag kumbaga insider ito dati ni Fentaboy, kaya lang kumalas din siya dahil hindi na talaga niya gusto at hindi na niya masikmura, lalo na itong si Inday Sayad. Hindi niya masikmura ang mga pinaggagawa at kabalahuraan, no? Tsaka mga pagsisinungaling. Sa totoo lang, alam ko, si Matibag rin ang nag-expose nitong, pag di ako nagkakamali, in-expose niya rin itong kung kaya ito nagalit kay PBBM at kay Kong Martin dahil kay PBBM, hindi niya nakuha yung DND position. Okay, parang nag-comment din dyan si Matibag nung araw. Hindi niya nakuha yung DND position, yung National Defense Secretary position. So, nagalit na siya nung kay PBBM pero hindi pa pinahalata. Ang pangalawang ikinagalit, alam ko ni Inday Sayad, kaya talagang ito nagladlad na ng kanyang kabobohan, nung hindi maiupo yung gusto niyang House Speaker, which is si Unanay. Na upang sa ganon, kung magiging House Speaker si Unanay, gagawin sana nilang pabagsakin ng Pangulo, di ba? Hindi nga natuloy dahil nakontra na nga nila Kong Martin, Romualdez, so hindi pinayagan. Hindi nagkaigi. So, nagalit ito kay PBBM, sinisisi si PBBM. Dahil pwede raw naman niyang kontrolado na raw naman niya ang Kongreso, bakit hindi ginawang House Speaker si Unanay? So ngayon, kaya itong si Melvin Matibag, medyo asar ito kay Inday Sayad. Pero for sure, kung asar din ito sa mga fake news peddlers na mga didilis na walang ginawa kundi ang mag-fake news. Ngayon, mga didilis, bantay na kayo. Fake news pa more at iiyak kayo sa huli sigurado. Hindi kayo tatantanan, medyo may paglalagyan kayo rito kaya kay Matibag Kaya ini-encourage ko kayo mga didilis vloggers, gawa pa kayo ng fake news at damihan nyo na, hindi lang basta fake news, lupitan nyo na ang pagkakagawa ng inyong fake news, no? At may isang Matibag na naghihintay na sa inyo, titibagin talaga kayo. So yun lang, sa mga bobong didilis chat at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Ay manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!